Dinrap niya kami sa bahay namin, sir. Tapos, bumalik siya ng labas ng highway. Noong mga 5 minutes ata, may nagsisigaw na yung husband ko po namatay daw po. Nung nakita ko siya, sabi ko, totoo pala na naano siya kasi may dugo na. Dinala ko sa hospital. Pag dating namin doon, dead on arrival na. Last January 1st, sir, may lumutang na po na witness natin. Nakuha na po natin affidavit yung witness. Ang ano lang natin dito, sir, is kailangan pa natin yung dagdag na ebidensya para maging clear talaga yung kaso natin. Ginagawa natin yung buong mga kaya ng kupo, sir, para mas solido yung kaso na ipapile natin, sir. Rest assured, sir, will give justice to the family Parmama, to the Parmama, sir. May mga POI po tayo at may mga other crimes din po na na-commit. Apparently, itong tao po na tinutumbok namin. Kaya, yun po lahat po yung pinapatsa-patsa po namin. Okay. Katulong po ang ating regional office po dyan. General, no? Resolve po sa kaso. We are exerting all our efforts po. At hindi po namin talaga titigilan din po yan. We are very sorry sa pagkamatay po ni Captain Armama. Pero we will keep you updated po, madam, no? Sa ano pang development na makuha po natin. Magandang umaga po, General Torre. Naparito po kami para samahan po itong si Ma'am Wahida Armama kung saan namatay po ang kapwa nyo rin pong pulis na si Police Captain Abdul Kahar Armama po. So, kunin ko lang din po yung side po ninyo, General, yung possible way po na assistance po ninyo dito kay Ma'am Wahida. Sige, dahil nalaman namin ang kaso na to at napapalapit na maging cold case, kausap ko na actually si RD. May sinasabi naman sila ongoing investigation at ipa-file daw nila within March. Pero sa ngayon, ang ating gagawin, pasaralihin natin ang CIDG para makatulong sa pagkalap ng mga panibagong mga ebidensya para mas mapabilis ang pag-solve ng kasong to. Bibilisan natin to. Maximum speed. Ang sa amin lang is wag lang mahilaw, wag lang at the end of the day, baka naman ma-dismiss lang ang kaso. Sayang. So, ibuuin natin, siguraduhin natin na may science, no? Especially yung sinasabi nag-match ang baril, yung mga, marami tayong gagawin na mga i-review and then let's, bukas baka pumunta ako ng malapit doon, I'll call yung RD Ron. General, what if, tanong ko lang din, yung mga witness po kasi talagang takot, kaya hirap din sila sa investigation. Parang napaka-unbecoming naman yata yan. Mas takot pa sila sa mga kriminal na yan. Sandali. Proteksyon na natin. I'll make sure na makausap si RD at mabigyan ng tamang proteksyon ang mga witness na ito. Kung hinahanap na nga natin ang mga yan, makakagalaw pa sila. Parang kakaiba na yata yan. Hindi po pwede yun. Ang mga kriminal ngayon, ang dapat matakot, hinahanap natin sila eh. Tapos lalapitan pa nila yung mga witnesses. Kalokohan naman yun. Hindi na mangyayari. Hindi mangyayari yun. We'll make sure na ma-neutralize natin itong mga suspects na to. Ang party list na masasandalan, AXIS! Number 68 sa balota! Regarding naman po dun sa POI, alam po namin na under investigation pa din po. Pero what if totoong tumugma po na kapwa-pulis nyo rin po yung nakapatay? Yung material yun. Yung material yun. Kanina bago kayo dumating dito, ang pinag-uusapan namin, pulis ang suspect. Gusto ko ipa-dismiss pati ang mga supervisors niya, pati ang mga boss niya. Di ba? Sa ngayon, pinakulong natin ang pulis na yun pagkatapos nakapagpiyansa lang. All the rest, pag hindi tumama ang gawain ng kanyang mga supervisor at mailink natin dito sa pulis nito, damay pa tayong mga supervisor dito. Nagki-cleansing tayo. Wala tayong sinasanto rito. Hindi porke pulis siya, bad siya na pwede na siyang gumawa ng kalokohan at lalo na ganyan kaseryoso, murder ang pinag-uusapan dito. Hindi yan. Marami ng mga insidente beforehand na may mga ganito. Hindi natin kinukonsintihan. Rest assured po yan po sa tulong po ninyo, General Torre. Nakamonitor din po kami dito sa kaso ni Ma'am Wahida. We'll make sure that justice will be served. Thank you po, Sir General. On behalf of Senator Raffy Tulfo po, CIDG Chief General Nicolas Torre, maraming salamat po. Salamat.
Ma'am Wahida, andito na po tayo ngayon sa Terminal 3 para ihatid po kayo para makauwi na po kayo ng maayos sa Cagayan de Oro. Pero ma'am, patuloy pa rin po kaming nakamonitor sa kaso po ng asawa po ninyo na namatay na si Police Captain Abdul Kahar Armama at gagabayan din po namin yung kasong ito sa tulong po ni General Nicolas Torre po. Sana po sa paglapit ko po kay Senador Sir Raffy Tulfo po, ma-actionan na po yung kaso po ng husband ko po na mas lalong mabilis po na mabigyan siya ng hustisya po. Maraming salamat po. Maraming salamat po Sir Raffy Tulfo sa pag-accommodate po ng hotel namin saka po yung ticket po namin pauwi ng Cagayan de Oro po. Saka yung pagsama po sa amin ng Camp Crame po kay Sir Torre po. Sana po ay masolve na po yung kaso po ng asawa ko po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Wahida. Regarding po doon, ma'am, sa case po ng inyong asawa, sabi po kasi ng police, the city director, ay meron na daw pong update. Ano po yung update, ma'am, na nakarating po sa inyo? Yung hinuli po nilang suspect daw po sa pagkamatay po ng husband ko po. Yun lang po yung update nila sa amin po. Pero ma'am, eto pong suspect na ito, siya po ba yung nakita doon sa video? Sa akin po, parang hindi po ito po yung nakita po sa video po. Ang gusto ko po, yung mahuli po, yung nakita po sa video ng yung nakasunod sa sasakyan po namin. Regarding po dito sa case nga po ng asawa nyo, nakausap nyo po ba ito pong suspect? Ano po ang sabi niya or meron po ba siyang naikwento tungkol po doon sa pangyayari po? Nakausap po namin pero malayo po yung sinasabi niya po sa nangyari sa sa araw na po yun. Kumbaga taliwas po, ma'am. Hindi po nagtutugma yung statement po netong nahuli daw and yung pinakanangyari po. Kasi syempre, ma'am, ikaw po kasama ka ng asawa mo. So alam niyo po yung pinakanangyari. Yes po. So dahil po sa mga pangyayari po na ito, ma'am, ano po ang desisyon po ninyo? Gusto po namin bigyan pa ng mas malalim na investigasyon yung kaso po ng asawa ko po. Sige po, ma'am. Regarding naman po dyan sa case, kami po makikipag-coordinate pa rin dito po sa PNP at hindi po kayo iiwan hanggat hindi po nabibigay ito pong hustisya po para sa inyong asawa. Yes po. Maraming salamat po sa inyo po, kay Sir Raffy po. Nandito tayo ngayon, ma'am, sa Police Station 7 natin dito sa Cagayan de Oro City para bigyan pa tayo ng latest update, ma'am, aside from the last time na nakausap namin si RD, ma'am. Unfortunately, last time wala si ma'am because they have their celebration, ma'am, no? Sa Muslim. Opo. But ngayon, ma'am, i-update ni sir sa atin kung ano yung progress pa and hopefully ay matumbok natin itong mga suspect natin at may sampa na po natin yung kaso. Okay? So, sir, last time, if we go back again, galing tayo kay RD at nabanggit na po doon na meron tayong tatlong person of interest. So, right now, sir, ano po yung karagdagang info or updates pa po sa case dahil medyo mabigat itong kasong ito?
Yes, ma'am. So kahapon, no, andun tayo sa office po ni City Director, Police Colonel Radam, at napag-uusapan po natin regarding sa case ni Police Captain Armama. Then, ano rin natin yung kagustuhan ng pamilya na makausap yung witness po natin. So, before sila mag-decide to file the case. So, which fortunately naman is napakiusapan po natin yung witness at pumayag po. So, nag-grant po natin ang hiling nila ng pamilya at naset po natin sila kagabi. Agad-agad, no? Dito mismo sa tanggapan natin. So, actually, binigyan natin sila ng time na sila lang talaga nag-usap, no? Kagabi. Afterwards, nakita natin at malaki ang pasasalamat ng pamilya sa witness, no? Sa tapang na pinakita niya upang tumayo sa bilang witness sa kaso na to. At the same time din, nangako rin yung witness natin kagabi. Tatayo siya bilang witness hanggang matapos at makamit natin ang hustisya para kay Police Captain Armama. So if, syempre baka nagtataka yung mga netizens natin, hindi na natin pa pina-video, no? Kasi medyo maselan talaga, sir. Kumbaga maraming taong kumbaga mabibigat na tao yung behind here dito. So pinoprotektahan din natin yung ano niya. But again, ma'am, i-confirm ko na po sa inyo, ma'am, total nabanggit ni sir is nakausap niyo po kahapon, ma'am Wahida, atong witness. At kumusta naman po, ma'am? Ano pong masasabi niyo? Okay naman po. Kahapon po nakausap po namin ng kuya ng husband ko po, tsaka po yung tatay niya. Parang may mga totoo naman siguro sa sinabi ng witness po. Hindi parang, kasi mahirapan tayo pag yes, parang ma'am. sa tingin mo, ma'am, okay naman. Kumbaga kaya natin na malaking tulong talaga siya kung siya ang tatayong witness natin. Yes, ma'am. Okay naman po. And of course, yun naman, ma'am, ang ano natin na hanggang dulo hindi niya tayo iiwan, no? But sa suspect natin, sir, meron pa ba tayong naidagdag from the 3 suspects, or we're still focusing dun sa 3 na person of interest natin? As of now, ma'am, yung POI natin, yun yung ano natin. Pero this investigation will still continue, no? Kung may makuha pa tayong mga mga ebidensya na may mga ibang tao pa na involved, which is most probably kasi based by sa investigation natin is may talaga to, no, personal grudge dahil sa mga operations na ginawa ni late police Captain Armama, no? Baka may nabangga siya mga tao, especially sa drugs tsaka yung mga smuggled goods during that time. So this investigation will still continue even if we file the case. Kung ma'am, is hindi pa natatapos dito yung investigation natin. Right now, ma'am, since nga actually medyo mahaba pa, I mean, nasa sa inyo, ma'am, kung willing na kayo to file a case, or we'll give you time, ma'am, no? Kasi ang alam ko nga, merong, kumbaga, may tradition po atang sinusunod din sa family. So, we'll respect naman that, ma'am. At least, ang importante, ma'am, meron na tayong mga suspect. And hopefully, ay matumbok na natin ito, sir. And we'll keep in touch, sir, with you hanggang ma-file natin yung kaso. At ano pa ba, sir, ang mga proseso pang gagawin after nun? We can file the case na. So, if afterwards ito, ma'am, willing na si Mrs. na mag-execute ng affidavit niya, so kukunan natin siya, no? At same after that is i-inform din natin yung task group, kasi ang kaso po ni Police Captain Armama may is under po ng SITG. So we have our task group commander, which is our City Director, Police Colonel Radam, no? So inform natin sila. At the same time, yung mga affidavits and other pertinent documents is i-refer din natin sa legal natin, no? Para mas pulido yung mga dokumento na before natin i-submit sa piskalya. By the way, sir, ano po yung i-file natin na kaso, just in case matapos natin lahat, ano po ang may sasampa natin kaso? So, ang case po natin na na-file is basically is murder, no? Laban sa 3 persons of interest natin. So, ibig sabihin no bail to, sir, no? Yes, no bail. Pinapabaya ko na po sa mga pulis po. Pag na-prepare na po yung mga papilis po by next week, pwede na po mag-file ng case. Sige, ma'am. So, again, ma'am, on behalf of Senator, tuloy-tuloy nating i-monitor to, ma'am, no? As you can see naman, last time, galing na sila Ruby dito. And at least ngayon, medyo may progress tayo, ma'am. So, hopefully,
again, yun naman laging gusto natin, sir, maisampa at makakamit natin yung hustisya kay Captain Armama. Yun lamang, sir. Thank you so much po, Major Galvan. And again, ma'am, continue sa atin itong i-monitor hanggang ma-file natin yung kaso. Thank you po. Sir Rafi, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa kaso po ng husband ko po. Sana hanggang sa mahuli yung mga suspect natin, samahan niyo pa rin ako po. Thank you po.